Karma is real, ika nga, dahil naniwala ako sa kasabihan na piliin mo palagi ang pangalawa dahil hindi ka magmamahal ng iba kung mahal mo talaga ang una. Itago na lang natin siya sa pangalang Bubbles at meron siyang karelasyon na kapareho niyang babae at LDR sila. Naging masaya naman ang kanilang relasyon sa loob ng 3 taon pero may mga oras lang talaga na kailangan ni Bubbles ng yakap ng partner niya. Kaya palagi na lang sinasabi ng kanyang girlfriend na soon magagawa din natin yan. Kaya dahil mahal niya ang kanyang partner ay matyagang naghihintay si Bubbles na dumating ang araw na yon. Hanggang sa isang araw na bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin ng dahil sa isang babae na bago lang sa kanilang lugar. At ang babaeng ito ay anak ng kaibigan ng kanyang mama na galing sa probinsya at itago na lang natin siya sa pangalang Buttercup. Nakiusap ang nanay ni Buttercup sa nanay ni Bubbles na baka pwedeng sa kanila muna tumira si Buttercup dahil sobrang dami na nila sa bahay. At dahil pareho namang magkaibigan ng mga nanay nila ay pumayag naman agad ang nanay ni Bubbles. Noong una ay hindi kinakausap ni Bubbles si Buttercup pero nakiusap sa kanya ang kanyang nanay na kaibiganin si Buttercup dahil silang dalawa lang daw ang may pinakamagkalapit na edad sa loob ng kanilang bahay. Kaya wala namang ibang naging intensyon si Bubbles kay Buttercup kundi kaibiganin lang siya at hindi nagtagal ay naging super close silang dalawa. Pero ang hindi namamalayan ni Bubbles ay nahuhulog na ang loob niya kay Buttercup kahit alam niya sa sarili niya na mali yun. Dahil mabait na bata si Buttercup, masipag, mabilis siyang utusan at palagi siyang magalang. Kaya naglakas ng loob si Bubbles na tanungin si Buttercup kung straight ba siya at sinabi naman ito na hindi habang nakatingin sa kanyang mga mata. Pero nabasa ni Bubbles sa kanyang mga mata na baka matakot siya kapag nalaman nito ang totoo. Pero wala namang issue kay Bubbles ang mga ganyang klase ng gender dahil kahit siya mismo ay patagong nakikipagrelasyon sa kapwa niya babae. At ibinalik naman sa kanya ni Buttercup ang tanong kaya napaiwas na lang siya ng tingin dahil gusto niya sanang magpanggap na straight. Pero hindi niya nagawa dahil parang niloloko niya na rin ang kanyang sarili kaya sinabi niya na hindi. Kaya napadalas ang kanilang pagkukwentuhan tungkol sa kanilang buhay pero hindi niya masabi kay Buttercup na meron na siyang girlfriend. Dahil natatakot si Bubbles na baka isang araw ay sabihin ito ni Buttercup sa kanyang pamilya dahil bago pa lang naman silang magkakilala. Hanggang sa umabot na ng 5 buwan ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Buttercup na parang gusto niya nang aminin na meron na talaga siyang girlfriend. Dahil hindi na rin tama ang nararamdaman niya para kay Buttercup dahil habang tumatagal ay lalo siyang nahuhulog kay Buttercup. Nagyayakapan silang dalawa bilang magkaibigan at nagdadamayan lalo na sa mga oras na mayroon si Bubbles. At sa tuwing may problema din siya ay palagi siyang sinasalo ni Buttercup lalo na sa kanyang mga kalungkutan. Kaya yun ang mga katangian na hinahanap niya sa kanyang girlfriend na hindi nila magawa dahil LDR sila. Kaya umabot na siya sa punto na umamin na siya kay Buttercup dahil sapat na siguro ang 5 buwan para pagkatiwalaan niya si Buttercup. Masaya si Bubbles dahil nalaman niya na nagugustuhan din pala siya ni Buttercup pero malungkot din dahil meron siyang ibang girlfriend. Pero hindi nila namamalaya na habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo silang nagiging sweet at caring sa isa't isa. Alam ni Bubbles na mali siya sa parting ito at may pagkatanga din siya dahil naniwala siya sa kasabihang piliin mo ang pangalawa dahil kung mahal mo talaga ang una ay hindi ka maghahanap ng iba. Kaya nakipaghiwalay si Bubbles sa kanyang girlfriend at tinake niya ang risk para kay Buttercup. Naging masaya ang kanilang relasyon kaya buong akala ni Bubbles ay silang dalawa na ni Buttercup ang nakatadhana. Pero hindi akalain ni Bubbles na si Buttercup pala ang kanyang magiging karma. Dahil pagkalipas pa lang ng 1 buwan ng kanilang relasyon ay kinuha na si Buttercup ng kanyang mama na naging dahilan kung bakit hindi na sila magkasama sa iisang bahay kaya hindi na sila araw-araw nagkikita. Pero magkalapit lang naman ang kanilang lugar kaya kahit papano ay nakakagawa pa sila ng paraan para magkita. Dahil sa tuwing pumupunta ang mama ni Bubbles sa bahay ng mama ni Buttercup ay sumasama si Bubbles at sinusulit nila ang mga oras. Sumapit ang araw ng bagong taon at sa bahay nila nag-celebrate si Buttercup at nagvi-video siya para sa kanilang memories habang sila ay sabay na kumakain. Pero ang napansin ni Bubbles ay parang hindi maalis ang tingin ni Buttercup sa kanyang cellphone kaya napaisip tuloy si Bubbles kung sino ang kanyang kausap. Dahil magkasama naman silang dalawa kaya sino ang dapat niyang kausapin pero hinayaan niya lang dahil baka kailangan mag-update ni Buttercup sa kanyang mama. Ipinakilala ni Bubbles si Buttercup sa isa niya pang kaibigan bilang kaibigan lang din dahil ayaw niya itong ipakilala bilang girlfriend dahil tinatago pa nila ang kanilang relasyon. Kaya hindi nagtagal ay naging close din si Buttercup sa isa niya pang kaibigan na itago na lang daw natin sa pangalang Blossom. Kaya naging trio sila at madalas sila nagkukwentuhan tungkol sa mga experience nila sa lalaki. Naikwento ni Buttercup ang tungkol sa panloloko sa kanya ng kanyang ex na lalaki kaya napasabi si Buttercup na kaya ayoko sa mga lalaki dahil cheater sila. Na parang damang-dama ni Buttercup ang sakit na kanyang pinagdaanan kaya naawa na lang siya kay Buttercup dahil minsan na rin pala siyang sumugal sa isang lalaki pero niloko lang siya. Naging masaya ang pagkakaibigan nilang tatlo kaya madalas silang gumala dahil yun ang kanilang paraan para magkita silang dalawa ni Buttercup. Wala kahit konting idea si Blossom tungkol sa relasyon nila pero madalas silang binibiro ni Blossom bakit sobrang sweet nila sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na ikasisira na ni Bubbles dahil pagkatapos nilang gumala ay in-stalk niya ang account ni Buttercup. Nakita ni Bubbles na merong isang babae na palagi
nagko-comment sa post ni Buttercup kaya nagsiselos naman siya. Pero ang sabi ni Buttercup ay kaibigan niya lang yun na taga-probinsya kaya wala siyang dapat ikabahala dahil may jowa ang kaibigan niya at lalaki ang kanyang hanap. Napanatag naman si Bubbles dahil inistok niya ang account ng kaibigan ni Buttercup at totoong may partner nga siya na lalaki. Pero hindi pa dito natigil si Bubbles dahil palagi pa rin siya nag-i-stalk sa mga comment hanggang sa may nakita siyang isang account na kapangalan ni Buttercup sa TikTok. Kaya dali-dali niyang inistok ang account at nalaman niya na ito pala ang pangalawang account na ginagamit ni Buttercup. Dito na nakita ni Bubbles na meron palang ibang karelasyon si Buttercup na buong akala niya ay ibang babae. Pero nagkamali si Bubbles dahil ang karelasyon ni Buttercup ay isang lalaki. Matagal na pala siyang niloloko ni Buttercup dahil 2 taon na ang relasyon ni Buttercup at ng kanyang boyfriend habang silang dalawa ay buwan pa lang. Kaya dito na rin napagtanto ni Bubbles kaya pala hindi madalas mag-online si Buttercup dahil ginagamit niya ang kanyang pangalawang account. Kaya naisipan ni Bubbles na utusan si Blossom na kausapin si Buttercup tungkol sa kanyang love life habang wala si Bubbles. Nakuha naman ni Blossom ang loob ni Buttercup at umasa naman si Bubbles na ikukwento niya kay Blossom ang tungkol sa relasyon nila. Pero iba ang relasyon na ikinuwento ni Buttercup kay Blossom, hindi ang relasyon nilang dalawa, kundi ang relasyon ni Buttercup at ng kanyang boyfriend sa loob ng halos 2 taon na natugmang-tugma sa account na nakita ni Bubbles. Sinabi pa sa kanya ni Blossom na nagkamali daw siya ng pagkakakilala kay Buttercup dahil buong akala niya na babae ang hanap nito pero lalaki din pala. Sinabihan din ni Buttercup si Blossom na wag daw itong sasabihin kay Bubbles dahil ayaw niya raw ipaalam ang kanyang relasyon. Kaya nakipaghiwalay na lang si Bubbles kay Buttercup at gumamit na lang siya ng ibang dahilan na parang pagod na siya at hindi niya ito mabigyan ng sapat na oras. Gumawa na lang ng dahilan si Bubbles dahil ayaw niya rin namang ipahamak si Blossom dahil siya naman ang may alam ng katotohanan. Nakita rin ni Bubbles na mas mahal talaga ni Buttercup ang kanyang boyfriend dahil hindi niya naman nakita itong malungkot simula na nagkahiwalay sila. Nalaman niya yon dahil nung araw na nakipaghiwalay siya kay Buttercup ay pumayag naman ito agad. Kaya sobrang masakit sa akin na pinili ko siya at iniwanan ko ang una. Nag-take ako ng risk sa kanya pero nagkamali ako. Yan ang biggest regret ko sa buhay na gusto ko man sanang gumanti pero hinayaan ko na lang, tinanggap ko na lang ang karma ko. Naging lesson na rin sa akin na hindi porket siya ang nandyan at nakukuha mo ang pangangailangan mo sa kanya ay siya na talaga. Dahil minsan kung sino pa ang malapit sila pa yung hindi totoong nagmamahal at niloloko ka lang ng patago. At kung sino pa ang nasa malayo ay siya pa ang tunay na nagmamahal sa'yo dahil proven and tested ko na po yan. Hindi po ako humihingi ng payo, gusto ko lang magpasalamat sa pakikinig nyo sa aking kwento kaya sana po ay nagustuhan nyo. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis!